po. Please be seated na po. And kindly switch your mobile phones to silent mode to avoid interruption lang during our lecture later po. Okay, good morning everyone. Good morning po. Okay po ba tayo dyan? Bati naman tayo dyan. Good morning! Ayan, good morning everyone for another MC Health Buzz today. Palakpakan naman tayo dyan. Meron po tayong mga live audience po dito sa atin pong Evangelista Medical Specialty Hospital, sa atin pong multipurpose hall dito po sa 5th floor. Live na live po tayo ngayong araw. And welcome din po sa ating mga live audience sa ating FB Live. Sa mga hindi pa po naka-tune in, pwede pa po mag-click nyo lang po yung link. May sinend po sa atin, especially sa mga co-employees po natin. And you may visit our Facebook page para din po matunghayan nyo po yung live na ating discussion ngayong araw regarding po dito sa ating MC Health Buzz. Another episode na naman po tayo in celebration of the National Kidney Month. So, ang i-discuss po natin later or i-share po ng ating guest speaker ang 8 golden rules of chronic kidney disease prevention. Also, back-to-back po iyan. Mayroon din po tayong renal diet na i-share din po ng ating lecturer later. Okay po? So, ayan, binabati lang po natin lahat po dyan. Meron na po tayong mga FB Live audience po dyan. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga co-employees kung mayroon man po naka-tune in. Ayan, gawa-gawa lang po tayo ng work while nakikinig po sa ating lecture ngayong araw. At sa lahat po ng mga iba pa po mga audience po dyan, welcome na welcome po ang inyong mga questions. Kapag po may mga katanungan po kayo para po dun sa magla-lecture po later, pwede nyo pong i-chat sa ating chat box at para naman po marinig din po namin at ma-share kung ano po yung mga katanungan po ninyo at masagot po ng ating guest speaker today. So before we begin po, start na po tayo dahil para mas marami tayong ma-discuss ngayong araw. We would like to start this program through a prayer to be led by our Chief Medical Technician, Ms. Fatima Faith Famular. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. And let's pray, Lord. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong buhay na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. And also, we thank you for this opportunity, Panginoon, na magkaroon po ulit ng Health Pass, Lord God, ng awareness, Panginoon, regarding chronic kidney disease, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Dr. Angwe na gagamitin niyo, Panginoon, para ma-share po, Panginoon, ng regarding po, Panginoon, sa CKD, Panginoon. Lord, we offer you, Panginoon, this activity, Panginoong Jesus, na patuloy, Lord God, na gamitin niyo po, Panginoon, ng mga activity na ganito, Lord God, para po magkaroon po ng awareness, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Kayo po ang mag-glorify, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Ms. Faith. You may be seated po. Thank you. Okay, we would like to start this program. To finally begin po, I would like to invite our dialysis department staff nurse, Ms. Maria Lourdes A. Tanangco, to give the opening remarks. To all the representatives of each department, to those who are attending virtually, to Ma'am Armin, to Dr. Chan Zamora, and to everyone here. In behalf of the hemodialysis department and our head nurse, Sir Ryan James Aman, I would like to welcome you all in this lecture. I would say that this seminar would really be indeed a beneficial for us, as it will give us a enlightenment on how to take care of our kidneys through the 8 golden rules of kidneys, and as well as the renal diet. With this, makakapagbigay din tayo ng advice sa ating mga kakilala, and very timely din kasi sa ngayon marami din talaga ang
infected with kidney diseases. And just like dito sa atin, we have the hemodialysis department. So we'd like to, in behalf of the department, I would like again to welcome everyone. Thank you, Miss Lourdes. Ayan. Ayan. Okay pa po ba tayo dyan? Okay pa po tayo dyan? Yan, sige. Hindi pa po pala ako nakapagpakilala. Ako po si Miss May, your host for today. At yan, to continue po, syempre, ito na yung pinakamahalagang part. No? So, back to back ito. So, madami tayong matututunan ngayong araw and I hope nandyan kayo. Dyan din po kayo sa aming mga FB Live audience po dyan. Makinig lang po tayo. And sabi ko nga po kanina, kung may mga questions po tayo, pwede po tayo mag-chat sa ating chat box para po naman maalaman po natin kung ano po yung mga sagot ng ating mga guest speaker today po. So, to introduce po ang ating guest speaker, she took her Doctor of Medicine degree at De La Salle Health Sciences Institute, and she completed her residency training in internal medicine and fellowship training in nephrology at the Medical City. And now she is one of our IM nephrology consultant here at Evangelista Medical Specialty Hospital. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Dr. Cindy Ange. Good morning po, everyone. Thank you for inviting me. Okay, so before I start off with a simple lecture lang naman po to. Show of hands po tayo ha. So, I'm gonna ask some questions, no judgment, pero hindi ko rin po kayo pipilitin kung hindi kayo magtataas ng kamay. Okay? So, at least I would have an idea on what we are dinadaanan yung mga audience po, no? So, show of hands po tayo. Sino po dito ang may mataas na sugar? Ay, okay. Okay, walang titingin sa likod. Sino po dito ang tumataas ng blood pressure? Okay. Sino po dito ang mataas ang uric acid? Wala. Sino po dito ang mataas ang cholesterol? Wala rin. Sino po dito ang nakabingo na? Mataas ang sugar, mataas ang blood pressure, mataas ang kanilang cholesterol, uric acid at creatinine. Wala rin. Very good naman. So, dito po, we'll have, kasi we are celebrating the National Kidney Month, okay? So, refresher lang po to. Alam nyo na ito, pero we have to just do a review and refresh on what we know kasi what we know might not be the updated ones na. Okay? So, ang ABC, KD, no? Alamin ang basics tungkol sa chronic kidney disease. So, ito yung ating di-discuss ngayon. Ano ang trabaho ng kidney disease? Ano ang CKD? Paano nagkakaroon ng CKD? Bakit nagkakaroon ng CKD? Ano ang mga senyales at sintomas ng CKD? Paano ginagamot ang CKD? And paano maiiwasan ang CKD? So, ano nga ba ang trabaho ng kidneys? So, we just finished the summer heat. Okay? I know a lot of us have drunk lots of water. So, lahat po yan, dumaan po yan sa kidneys. To make it simpler kasi, I always describe the kidneys as a specialized garbage man. Okay? Dumadaan po sa kanya lahat ng kinakain, iniinom, mapagkain man po yan or medicine, ang kidney will filter it. Okay? Ang gagawin po niya, if we don't need it, ilalabas po natin yan through the urine. If we need it po, like yung mga calcium, potassium, sodium po, at other electrolytes and minerals, kailangan niya po siyang ibalik sa katawan natin. So, it's a disposal area kasi. So, nandun siya para kung hindi natin kailangan or we have it in excess, we throw it out through the urine and binabalik niya po yun sa atin if we need it. So, it's a specialized garbage man. Yun po yung parati kong description to my patients para at least maintindihan po. Pero bukod po kasi sa pag-ihi, kidneys have
a lot of functions that sometimes we neglect or sometimes we forget. Okay, so ang isa sa mga trabaho niya is nagtatanggal siya ng lason sa dugo. So every toxins kasi sa katawan natin, like I said, if it's the kidney are functioning well, it will throw it out via through urination. If it cannot, it stays in the blood. Okay? So napapanatili niya ang balanse ng tubig sa katawan. So mapapansin nyo, even though we drink lots of water, iihi po natin yan eh. Okay? At sometimes, pag nagkakaroon na tayo ng problem sa kidneys, nakikita natin yung manas, nakikita po natin na pupunta po siya sa baga. So, sometimes din po sa tiyan siya napupunta yung excess water. So, the kidneys are the ones po regulating, no? The amount of water that we need. Ngayon naman sa status ng dehydration, it preserves water. So pag kulang tayo sa tubig, nare-realize natin bakit hindi ako masyadong umiihi. At pag excess naman po yung water natin sa katawan, ihi po tayo ng ihi. Okay, so yun po yung isa. So ang kidneys din po kasi has a hormone called renin. Ang renin po ang nagpapanatili ng blood pressure po ng katawan. Okay? So, ang kidneys din po ay in charge of blood pressure control. Sometimes we all only think of that the heart is only the one po in charge of blood pressure control, but the kidneys also play a role. Okay? So, yan po yung isa sa mga function ng kidney. Napapanatili din po ng kidney ang balanse ng calcium sa buto at dugo. Okay, it has po kasi an hormone that will tell po the body to preserve and absorb calcium. Okay, yun po yung sinasabi ko kanina na kaya niya po mag-determine kung kulang tayo or hindi. Okay, so calcium po ang isa, and then mayroon po tayong tinatawag na isa sa mga function ng kidney ang pag-secrete ng epoetin. Okay, kaya tumutulong po ang kidney sa paggawa ng pula ng dugo. Okay, it signals po kasi our bone marrow to create hemoglobin. So isa po yun, yung epoetin. So ano naman po ang CKD? Anong ibig sabihin nito? So ang CKD, ang ibig sabihin niyan ay chronic kidney disease. Okay, ang chronic kidney disease po, by definition po, no, international definition, it's more than 3 months. Okay, pag sinabing chronic. Okay, again po, ang chronic, ang ibig sabihin niyan is more than 3 months na mataas ang creatinine. Okay, tapos po ang kidney disease, it means may kidney damage o mababang kidney function. So from a normal kidney, makikita po natin, it will become damaged. Pero most of the time po kasi Filipino patients hindi mahilig magpa-check up pag walang nararamdaman. So we cannot, or we doctors po, mga nephrologists, cannot document kung ang creatinine po ba ay more than 3 months na. Kasi may times po talaga it's the first and only creatinine determination ng pasyente. Okay? So, paano po ba malalaman na ang bato ay pumapalya? So, isa po dito, ang pinaka-common is mataas ang serum creatinine. Serum creatinine po ay sa dugo. So, ano po ba ang creatinine? Ang creatinine po kasi is a waste product. Okay? So, again po, ang kidney po is in charge of waste. So, tayo pong lahat, we create creatinine, but at certain normal level. But once the kidney po are having na po condition o pumapalya na, tumataas ang ating creatinine. Okay? So, nagkakaroon na po doon ng mismanagement, no? Makikita natin. So, ang creatinine po, pwedeng sa dugo, pwedeng makuha sa ihi, but very common, ang creatinine po ay sa dugo kinukuha kasi it's the simplest way. Okay? Tapos, usually, ang creatinine po ay pwedeng fasting, pwedeng non-fasting. Tapos po, paano po pag meron ng creatinine, kami po mga doctor or nephrologist, we compute for the estimated glomerular filtration rate. It is to parang i-convert siya into percentage. Okay? So pag sinabi po kasi nating EGFR o estimated glomerular filtration rate, we consider number 1 po ay yung kanilang sex or kasarian, and then the age.
Kasi not all people po has pag sinabi kasi tinatanong sa akin sa clinic, Doktora, ano po ba ang normal? Well, it depends on your age. Kasi normally, once we reach 40 years old, okay, we have a physiological increase in creatinine. Tumataas po talaga siya. But we have an estimate on what is your appropriate percentage on your age. Okay, ganun po siya. So, hindi po talaga nagiging perfect parati ang organs po natin kasi natanda din po ang internal organs po natin. Okay? So, it will not remain young forever. Okay, minsan nakakalimutan po natin yun. Although pwede na po natin gawin ang itsura natin ay bata pa, pero yung internal organs po natin cannot deny our age. So, bakit ba nagkakaroon ng CKD? Marami pong dahilan yan. Kaya nga po kanina nagtanong po ako no? So, ang pinaka-common po dyan talaga is diabetes o mataas na sugar, uncontrolled sugar. And then number 2 is hypertension. Yung hypertension is uncontrolled hypertension po yan. Okay, so marami din pong ibang medical conditions. Sa kidneys po mismo, glomerulonephritis. Kasama na po dyan ang polycystic kidney disease. Most of the time, there are genetics. Okay, so most of my patients na may glomerulonephritis are young patients po. And then, polycystic kidney disease, bibihira po pero usually late na po ito na-detect, no? And chronic pyelonephritis is yung mga infections po like UTI that are hindi po may antibiotic resistance. Sometimes yung chronic pyelonephritis is affected by kidney stones. Okay, so sa nephrolithiasis kasi depende po how large the kidney stone is. If it is obstructing or bumabara na po sa daanan ng kidneys, yun po syempre ang nakaka-impair sa normal functioning niya. Okay, so these are other causes of CKD, but the most common po dito is diabetes and hypertension. So most of the dialysis patients have diabetes or hypertension. Okay, so in the Philippines, there are more than 7 million who have CKD as of 2021 data. Okay, CKD po ito So nagkakaroon po din ng increase in the CKD census because of the increase in detection rate. Marami na po naging health conscious after the pandemic. Ang dami na po nagpapa-check up. So technically, marami na pong nado-document. Okay, but not all CKD patients are dialysis patients. Yun lang po yung masasabi ko, no? So, hindi po ibig sabihin na mataas na creatinine ng isang tao, dialysis na po agad siya. Okay? So, ang tandaan po natin, ang CKD is mataas po ang creatinine. So, in the Philippines, CKD significantly increased as one of the top causes of death in the Philippines. So, around 2009, ang CKD po ay nasa 6 noong 2009. And then po by 2019, it came up to 4, no? Top 4 na po siya sa most common or top causes of death in the Philippines. Okay. So, syempre, number 1 pa rin po dyan ay ang heart. And number 2 will be stroke. Number 3 will be the lower respiratory tract. Okay. So, despite the high prevalence of CKD, it remains underdiagnosed. Okay, as few as 10% of adults with CKD are diagnosed in stage 3 in some countries. Kasi nga po nabanggit ko sa inyo kanina, hanggat wala naman nararamdaman ang mga patients po, hindi naman nagpapacheck. Okay, minsan nga po pag sa clinic, mag-asawa papasok. Unang papasok ang lalaki. Umupo. O sir, ano pong ipapa-check up natin? Tanungin niyo po siya. Siya nagpadala sa akin dito eh. O ma'am, ano po bang ipapa-check up niyo sa asawa niyo? Doktora, kasi wala pang check up yan, ganyan-ganyan. O di ba? Minsan pilit pa ang pagpapa-check up. So kaya po ganun pa rin sa 7 million po na document natin, underdiagnosed pa rin po siya, no? So usually po nakikita rin po sa clinics is usually nasa stage 3 already.
Okay, pero pag stage 3 pa rin po kasi, at least po nagagawa na po natin ng prevention 'yan. Ang goal lang po talaga natin ay hindi po sila tumawid to dialysis. Okay? So the cost of kidney replacement therapy and kidney transplantation consumes up to 5% of healthcare budgets. But I'm not sure kung itataas na po ang PhilHealth ang kanilang dialysis coverage po if it will still remain at 5%. Kasi 'di ba po they will implement an increase in dialysis coverage. So syempre po tinitingnan po natin kung kailan i-implement, but so far po malaki talaga ang budget, no? And assistance for dialysis patients. Pero makikita nyo po doon kung gaano din karami ang mga pasyente po nating matataas ang creatinine. So, isang Pilipino kada oras ang nakakaroon ng CKD disease, and 7 million Filipinos nga po ang may CKD as of 2021 data. So, risk factors for CKD, bakit po ba tayo nagkakaroon ng chronic kidney disease? So, syempre, nandyan po ang may lahi ng CKD. I have mentioned earlier yung mga genetics, no? Glomerulonephritis, polycystic kidney disease. So, most of the time, once mayroon po ang pasyente na may polycystic kidney, I advise for the siblings to have them checked also. Okay? Pwede kasing hindi pa nila nararamdaman, but the elevation of creatinine po kasi is also, already starting. So, most of the time kasi wala po talagang nararamdaman. Okay, high blood sugar, ang sarap po kasi natin kumain po talaga, no? Kanin is life. So, blood sugar po talaga ang isa sa mga problem po natin. And then, high blood pressure. Okay, sakit sa puso, yan po yung may bara sa puso. Okay, malalaki po yung puso. So, it can contribute po sa chronic kidney disease. Magkapatid po kasi ang puso at ang kidney. So, once na may palya ang puso, pumapalya din po ang kidney. Okay? Ganon din po sa atay, technically. Pag pumapalya ang atay, eventually po pumapalya din ang kidney. Gusto po kasi ng kidney na damayan parate ang puso at ang atay. Ayaw niya siyang iwan. Dadamayan kita, friend. O, ganyan ha. Kapatid, dadamayan kita. So, parati pong ganon ang kidney, no? It's already, also, parati din po siyang the last organ to fail. Okay, for severe infection or septic shock, minsan mas gusto ko na, sige, the creatinine or kidneys are holding on, maganda yan. Pero once the kidneys po, ibig sabihin, the infection is too much, that the kidney cannot bear it anymore. Okay, it's the last kid. Kaya po kami din ang huling nire-referan. Okay, at pag pumasok na po kami mga nephrologist, sometimes we are the bearer of bad news, no? Bibihira po akong magsabi ng good news kasi. Okay? So sa clinic nga po kailangan ko na rin po ng tissue. Okay? Kasi po may iyakan po talagang nangyayari doon. Okay po. So ang bago pong risk factor ng CKD because of lifestyle is obesity. Okay? Smoking, and age of more than 60 years old. Again po kasi, ang kidneys po natin are also getting old aside from the other organs po natin. So talaga pong tataas ang creatinine, but we nephrologists will make sure that the kidneys or creatinine are increasing based on the age of the patient. Okay? Hindi naman po kami excited mag-dialysis po parate sa lahat ng pasyente. Okay? So, karamihan ng may matataas na creatinine ay walang simptomas. Okay? Lalo kapag nagsisimula pa lang ang CKD. Kaya po, sabi ko nga po kanina, most of the time, nagpapacheck po ang Filipinos o patients na Filipinos na may nararamdaman na, and most of the time, ito po, sabi ko nga kanina, bearer of bad news. Sasabihin ko na lang po, well, mataas na po masyado, kailangan na po natin mag-dialysis. So, yan po, yan, iyakan na naman ang mangyayari sa clinic. So, ano ang senyales at sintomas ng CKD? Madaling mapagod, most of the time because of the anemia. Okay? There is na the
the organ na secreting erythropoietin is already failing, so talaga pong bumabagsak ang kanilang hemoglobin, kaya mabilis pong mapagod. Hemoglobin po is the one carrying oxygen po kasi throughout our body. So without that po kasi, with exertion po, mabilis po mapagod ang isang pasyente at magiging maputla po sila. Walang gana kumain, most of the patients na matataas masyado ang creatinine. Bakit? Because the toxins po ng katawan are remaining in the body. Okay? Hindi po na efficiently na ilalabas po sa katawan. Hindi po pala ibig sabihin na pag umiihi ang pasyente, okay ang kidneys. Okay? Sasabihin po, umiihi naman po ako eh. Pero hindi po yun yung point. Ang point po doon, yung trabaho po ng kidneys to secrete o ilabas po ang toxins is not efficient anymore. So the toxins, pwede pong nilalabas ang excess water, but not the toxins. Okay? So, kaya po nawawala ng gana yung ibang pasyente. Siyempre, nandyan na po, nakikita natin minsan yung manas, but not all manas are because of mataas ang creatinine. So, we usually evaluate the reasons why. Okay, naduduwal at nagsusuka. This is related po doon sa mga toxins na maintain po sa katawan. Kaya po it will cause pagsusuka. Isa na po din dito, yung pinaka-common din is konti na ang ihi because it's not able to secrete the excess water. Hindi makatulog. May mga pasyente po akong hindi na makatulog. Yung mga toxins po ng katawan ay umaabot na po sa brain, kaya po hindi po sila makatulog. Okay? So, minsan naman po, kabaligtaran, yung iba naman po ay tulog ng tulog. Okay? So, isa po kasi din sa mga concern po ng mga pasyente ko, hindi sila makatulog, pero normal ang kanilang creatinine. So, ang sabi ko po, baka naman K-drama ng K-drama, kaya hindi po makatulog. Okay? Sometimes sinatanong ko lang po, baka naman nag-away kayo ni Mr. Ma'am, kaya hindi ka makatulog. Magbati na rin kasi kayo. Okay? So, iba po yung hindi makatulog dahil po sa ibang causes at hindi makatulog dahil sa mataas ang creatinine. Okay, nahihirapan huminga dahil po ang tubig ay umaabot na po sa baga. So there's volume overload already. Okay? And then kung pumapalya pa po ang puso, usually I work with a cardiologist to address po yung difficulty of breathing. May dugo o protina sa ihi. Ang protina po, minsan makikita nyo yung bula. Okay? Yung bula po sa ihi na it's normal po kasi na pagkagising po natin at umihi po tayo, may konting bula po sa ating ihi. However, if kunwari po 10-20 seconds or more po, nandun pa rin ang bula, yun na po yung protina. Okay? Kasi po ang ating pong kidneys, kung makikita po nyo sa urinalysis, dapat wala po tayong protinang iniihi. Kasi it's able to direct the protein back to the body kasi. Pero in excess, sabi ko nga po sa inyo, in excess, parating niya po yung iihi. Pero once na there's kidney damage kasi, alam niyo yung pangsala, ano ba yung pangsalaan, yung coriander, strainer. Yung strainer po, medyo lalaki na kasi yung butas dyan eh. So, it's unable na to regulate the protein. So, iihi nyo talaga siya ng iihi. So, kung hindi po protein, may konting dugo, but dugo po, commonly see this po sa mga glomerulonephritis. Okay? And then, nangangate. The kidneys is unable na to regulate phosphorus. Okay? So, ang phosphorus po kasi is one of the minerals being urinated. So, kung hindi na po siya maihi, ma-maintain po siya sa katawan, sometimes it get deposited po sa mga skin, kaya po yun po ay, mga pasyente po ay nangangati na. Okay, so problema sa sexual function because of the hormonal imbalance. Okay. So, paano natin malalaman na may CKD na po tayo? Again, serum creatinine is one of the tests. Electrolytes po is one of the determination for normal kidney function because if the kidneys are failing and then may inefficiency na po doon sa pag-regulate ng sodium, potassium, calcium, and phosphorus.
Okay. Then fasting blood sugar, we check for this because we are screening for possible diabetes. Urinalysis and urine albumin creatinine ratio to check for proteinuria and yung protein po sa ihi and dugo. Whole abdominal ultrasound because we look for possible obstruction. Baka po kasi meron po sa kidneys natin na pwedeng ma-address, pwedeng may kidney stone na bumabara kaya po tumataas ang creatinine. Depende po yung abdominal CT scan sa indication. Okay? We don't, hindi po minsan first line ng abdominal CT scan, pero pag kailangan, pinapa-request po natin yan. And then kung kunwari po for patients na young patients na tumataas ang kanila pong creatinine, most of the time po we request for kidney biopsy for genetic, to determine po kung ano yung genetic conditions nila and to properly address the medications that they need. Okay? So, bakit po pag CKD, bakit ang daming pinapa-request? Bakit hindi lang po creatinine? Kasi po, ang kidneys po, hindi po siya umaakyat ng siya lang. Di ba po, parati siyang may kadamay, parati niyang dumadamay. So, ang gusto po nating makita is ano ang nagtutulak sa creatinine para umakyat. Kasi hindi po natin pwedeng i-address lang ang creatinine. We have to address other factors causing it to elevate. Okay? Pag na-determine na po kasi ng nephrologist yon or attending doctor, the main reason or risk factor for the elevation of creatinine na addressed, susunod po kasi ang kidneys bababa po siya. Okay, so paano ginagamot ang CKD? So, well, may forever din ang CKD, no? CKD is forever. Ang CKD ay hindi lubusang gumagaling, ngunit hindi lahat ng CKD ay nauuwi sa dialysis. Maaring mapagal ang paglala ng CKD once it's detected early. Okay? Sa una po nating slide, ang chronic kidney disease is more than 3 months. Documented elevated creatinine na more than 3 months. So when I have patients, kuwari po June, do you have laboratory test before June of this year? Kailan yung huli? Okay, so dinedetermine ko po kung kailan siya nag-start tumaas. Kasi yun po yung aking point ng timeline Kailan po siya umakyat kasi doon po ako magbibilang ng 3 months. Okay, once na, kuwari po last year pa po ang creatinine na mataas, so ibig sabihin mataas na po talaga siya. Ang ina-address na lang po natin doon ay hindi na po siya tumaas pa. Pero hindi na po natin siya mapapababa sa normal. Okay, but not all CKD patients or matataas ang creatinine ay nadadialysis. Okay, may iba po kasi, doktora, madadialysis na po aba ako. Wag po muna kayong excited, hindi pa. Okay, so hindi pa po yan. Check up lang po tayo. Okay, paano maiwasan ng CKD? Ito po yung pinaka-important, prevention. So we have 8 golden rules para sa malusog na kidney. Actually, this is also pushed by the Philippine Society of Nephrology. Okay, number 1, control blood pressure. So target BP of less than 140/90, tapos inumin ang mga gamot para sa BP. Siyempre, papasok dyan ang mga pasyente, doktora, yan naman talagang blood pressure. Wala nga akong nararamdaman Ganyan Tapos, in-stop ko na siya parang 1 year ago. Wala naman kasi ako nararamdaman. Pero BP ko 160/90. O, di ba? Sabi ko, wag ka masyadong proud. Okay? So, kasi we have to control, we have targets. Bakit pa sinet ng mga association ang targets kung wala naman siyang benefit? Diba? So, I always say, ang piniprevent nito ay ang future complications. Okay, yun ang ina-address natin. So, ang akin nga pong sa mga diabetic patients, I am more strict with them. Ang target ko is, ang pinakamataas is 130. Okay, kasi diabetic na high blood pa. Okay, dalawa na yun. Pag high blood, hindi lahat diabetic. Diba po? So, I have more strict BP control for diabetic patients. Again, for future prevention po kasi yan. Mas gusto ko na mag-start ngayon kaysa saka po tayo magsisimula pag nandun na tayo. Okay? Number 2, control blood sugar.
So HbA1c of less than 6.5 or FBS of less than 100. So depende sa uri ng pasyente. Ibig sabihin po kasi sa depende sa uri ng pasyente, yung mga elderly po kasi hindi na po nila kaya ang masyadong mababang sugar, nahihilo na. So case to case basis naman po tayo sa pag-control ng blood sugar. As long as hindi po siya masyadong tataas ng more than 180, more than 200, ganyan po. Okay? So yun po, blood sugar control, monitoring po is very important. Eat a healthy diet, vegetables and fruits, lean meats and fish. Yung diet po will be discussed later. Whole grains, low in added sugar, sodium and fat. Pero definitely, wala pong ice cream, wala pong cake. Ano pa bang meron dyan? Coke. Tapos fast food, mga notorious pong fast food dyan. Okay, so meron naman po akong pasyente nga, tinanggal nga po niya yung kanin, pero ang daming prutas, diabetic po siya. So, I have to tell that patient na ang mga prutas po kasi have natural sugar. So, we have to eat anything in moderation. Tapos, sobrang payat niya po kasi nung panahong yun. Sabi ko, kung tatanggalin mo ang kanin, you have to have an alternative for that because you need still good nutrition. So, anong nangyari, mukha ka pang malnourished kasi talaga yung muscle mass po niya lumiit. Ang kinakain niya lang kasi vegetables and fruits, wala siyang protein, wala siyang carbohydrates. So, anything po in moderation. Ang mga diabetic patients, ang bilin ko sa mga asawa, huwag mo siyang i-hunger strike. Huwag mong gugutumin yung asawang, kaya kayo nag-aaway. Kasi ginugutom, pwede pa rin naman silang kumain, pero in moderation. Huwag po natin silang i-deprive, kasi kailangan pa rin po nilang kumain. Okay? Kasi ang complaint po, minsan kasi talaga para akong counseling sa clinic nag-aaway sila sa harap ko. Wala na po kasi siyang pinapakain sa akin, doktor, gutom na ako. Gano'n. Bakit ba ayaw mong pakainin, o 'di ba? Kasi bawal po yung doktora 'di ba, pakainin mo kahit konti, okay? I-measure po natin, puwede pa rin naman po 'yun. Mga ganyan. Kaya po minsan matagal talaga ako mag-clinic sa mga ganyang mga pagkakataon. Okay, so exercise regularly, at least 150 minutes of moderate intensity exercise of 7 or 75 minutes of vigorous intensity exercise per week. Okay? So pwede niyo pong i-divide ang 150 minutes po in a week. So sometimes 3 times a week, mga ganyan po. Pero if you are starting off as sedentary, okay, nagsimula po tayo sa walang exercise, huwag niyo pong ipupush ang sarili niyo agad dun sa mga high intensity exercises. You start off na gradual po, no? Sanayin po muna yung katawan po natin before we proceed with the vigorous exercises. Okay, and then if you exercise, don't forget to hydrate. At pag nag-exercise po, hindi po after nun, magmumukbang naman po after. Okay, it defeats the purpose of the exercise. Okay? So, drink adequate water. Uminom ng sapat na tubig para mapanatili ang hydration sa katawan. Ang hydration will depend on, in cases po kasi ng CKD, it depends on the patient. For patients po na talagang nasa CKD5 o mataas na po ang kanilang creatinine, nagkakaroon ng manas, mabilis po magkaroon ng tubig sa baga, nililimitahan na po namin yan. So it's a case-to-case basis. Pero for prevention purposes, wala pa pong mataas na creatinine dyan, drink water po. Ang coffee is not substitute po for water. Okay? Kasi ang dami ko pong iniinom ng kape, yung tubig, asan na? Okay? So yun pa rin po. Tapos minsan ang sasabihin po sa akin ay 8 glasses of water naman ang iniinom nila. Pero pag tinanong mo, gaano kalaki ang baso mo? Maliliit lang naman. Okay? So kukulang pa rin 'yan. Kasi ngayon ang daming sizes na ng water, ng glasses. So kailangan na talagang tanungin ngayon, gaano kalaki ang baso mo, gaano kalaki ang mug mo pag nagkakape ka kasi minsan once a day ka lang magkape, pero 20 naman pala. Okay? So very tricky ngayon ang mga pasyente. Iniisahan talaga ako minsan. Kaya talagang dapat detailed ang pagtatanong. Stop smoking ang pang number 6 para makaiwas sa stroke, heart attack at iba pang complications. Again, dahil pag may nangyari po sa atin na stroke,
heart attack, the kidney follows. Okay? Ang smoking po kasi and vaping ay nagpapaliit po o nagpapakitid ng ating mga ugat, kaya po very prone po sa mga heart conditions and stroke. Okay? Yung mga vaping po dyan, ayan na yan. Kasama na po yan. Don't abuse pain relievers and supplements. So mga young patients po talagang in pain, minsan mataas ang uric, nagkaka-gout attack, minsan nagsi-self-medicate na po kasi sila and sometimes to the point na huli na mataas na ang creatinine. Okay, wala po naman akong against sa mga pain relievers and supplements, pero I always advise them, it must be directed by a doctor or yung supervised. Because nagkakaroon talaga ng overdose. And pag nag-overdose na po kasi, hindi na kaya ng kidney sumala, no? Talagang bumibigay na siya. Pero wag naman po, marami kasi talaga napapanood sa YouTube ngayon, kaya minsan din ang number 1 po na kalaban ko dito, kapitbahay, no? Yung kapitbahay po na nag-advise sa kapitbahay po, ay, ito inumin mo, sis, maganda to. Napanood ko yan sa YouTube, bumaba daw yung kanyang creatinine dyan. Tapos pag pumunta naman sa akin, doktora, ito po kasi sabi ng kapitbahay. Ano po bang sabi ng kapitbahay nyo at doon na lang kayo magpa-check up, 'di ba? Kasi doon naman po kayo nakikinig. So, kapitbahay po talaga ang isa sa mga kalaban ko sa pag-explain ng mga prevention. So, kung sinong kapitbahay yon, hindi ko na po kinukuha ang pangalan. Okay? So, mahirap na po, maraming kapitbahay. So, number 8, pinaka-important po, have a regular check-up. Okay, so kahit po sa mga, dati po kasi nagpapa-check up lang, usually pag dumating na po sila sa senior citizenship, no? Dual citizenship na po yan. Filipino na, senior citizen pa. Okay, so ngayon po, kahit po sa mga 20s, gusto ko na din na i-push yung kanilang check-up, lalo na if they are employed. Kasi nga po, yung lalo na sa mga BPO, the lifestyle kasi dyan, puro fast food dahil madaling araw, tapos coffee unlimited ang kanilang office. Sometimes nandun din po ang carbonated drinks. Yung lifestyle po talaga nila is different now. Tapos nandyan pa yung vaping and smoking, sometimes alcohol beverage drinking. So the lifestyle po talaga has played a role in the emergence din po pati sa pagtaas ng CKD sa atin. Okay, so a regular check-up kahit wala pong nararamdaman is very advisable and recommended. So ang CKD ay maaaring iwasan, hindi dapat lahat ng may CKD ay nauwi sa dialysis. Actually, this is one of the advocacies of our society na CKD prevention. Okay? Hindi po kami mahilig mag-dialysis. And once na na-detect po namin, ang goal po namin is to prevent them from undergoing dialysis po. But CKD must not be maging pabahala, wag din pong pababayaan kasi may times na sinabi kong CKD, hindi naman maniniwala. So, ang mangyari, lost to follow up. Tapos, after follow up of 1 year, walang ininom na gamot, wala na. The prevention is gone. Ang kailangan na po doon, dialysis na minsan. Kasi nga po, po sila, ayoko mag-comment. Okay, anyway. Mahirap na naka-live po tayo. Okay po. And that's all po. Very thank you po. Thank you, Doc Cindy. Ayan, napaka-informative. Sobrang madami tayong natutunan. May natutunan po ba kayo? So, ano po yung 8? May recitation po tayo. Ano po yung 8 na golden rules? May natandaan po ba kayo dun? Yan, syempre. Ayan, so madami po, maganda po yung naibahagi po ni Doc Cindy sa atin. Gising pa po ba tayo dyan? Okay, gising-gising po tayo dyan. Makaunat-unat naman po tayo dyan sa ating po mga live FB page, live audience po sa FB. Ayan po, welcome. Gising pa po kayo sana po. Nakikinig pa rin po kayo dyan. Yan. Binabati ko na din po pala ngayong araw na to, celebration ng
Happy birthday, Ma'am Rose Sandayang, ating hospital administrator. Happy birthday po. Ano lang, patalastas lang po. Enjoy your day po. Ayan. Sa ating lahat dito, kay Pot, continue pa po tayo. Meron pa po tayong isang topic na ile-lecture po sa atin. Meron pa po tayong guest speaker for today po. Ayan po. Introduce ko po ngayon siya ngayon. Sa paulit-ulit. Ginigising ko lang po kayo. Ano po? Sige po. Okay. She took her Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics at Polytechnic University of the Philippines, a registered nutritionist dietitian. She is a member of the Nutritionist Dietitian Association of the Philippines and former senior therapeutic dietitian at Caterers Choice Incorporated, and our former clinical dietitian and now a current hospital dietitian, dietary department head here at Evangelista Medical Specialty Hospital. Okay, to share the renal diet guidelines, may we call on Miss Andrea Paat, Hospital Dietitian, Dietary Department Head. Kinakabahan daw siya so ayan, mawawala na yung kaba mo, ma'am. Okay, Thank thank you. you. Thank you, Mami, from that wonderful introduction, and Dr. Angge for that lecture, no? So, for today, I'm very happy to share sa inyo yung nalalaman ko regarding renal diet guidelines. So, later on, may explain ko po bakit guidelines yung may nakadugtong na guidelines dyan sa topic ko. Sige. So, yung part ng discussion natin or sa lecture ko po is i-define natin yung diet. Then, second is yung goals and principles ng nutrition management na kinoconsider naming mga dietitian para sa renal diet ng specific patients. And lastly is yung food preparation and selection guidelines na maaaring gawin ng bawat patient or kahit ng bawat isa sa atin ngayon, no? So, sige. For introduction po, yung diet is the sum of food that we consume. So, ultimately, ang naririnig natin when we say diet is only exclusive for pagpapapayat. When in fact, when we say diet is pag kumain tayo, uminom, we're doing the act of diet. So, yung diet is nagre-refer depende sa ating kinakain or iniinom. So, ngayon po, sa renal diseases po, malaki po ang role ng diet. Na kung saan, since siya yung sum ng food and ng drink na kinokonsume, it provides minerals po na kinakailangan ng ating katawan to have energy in order na magkaroon ng normal physiologic work yung ating katawan. At kasama dito at hindi exempted yung kidneys natin, no? So, ngayon, i-share ko po yung patungkol po sa goals and management na ginagawa namin. So, first is, part ng goal is ma-reduce yung workload ng kidneys na in-mention kanina ni Doktora na malaki yung role para sa ating katawan. Then, second is yung pag-delay ng progression ng kidney disease na hindi man mapagamot or mapagaling nito yung sakit pero hindi ito magkokos yung pagkain or pag-inom para mas mag-progress pa yung disease. Then of course, ang pinaka-importante and kailangan is ma-maintain or improve ang nutritional status ng patient. So, part din po ng goal and management namin yung kino-consider namin tong mga factors. Una dyan po is yung kung ano stage na ba yung kidney disease, kumbaga ano yung progression na nung status ng patient sa kanyang sakit. Kino-consider din po namin yung age, then weight, and yung pagdadialysis kung nagdadialysis pa si patient. Then, kasama din dito po sa namin is, di po nalilipat yung clicker. Ayan. Part din po ng aming consideration is yung sodium, potassium, fluids, proteins, phosphorus, and calcium state ng patient. Bakit? Kasi po, most of the common food that we consume is
kino-comprise ng minerals na nabanggit. So kasama diyan yung sa fluid, yung mga iniinom natin, then sa protein. Hello? Ayun, sorry po. So, kasama po doon yung mga karne na rich in protein. Then, sa potassium po, mahahanap siya sa milk, vegetables, dairies, and breads. Then, sodium sa mga processed meats or sa meat. Then, calcium sa milk at dairy products. And, lastly, yung phosphorus is usually nahanap siya sa beans and legumes. So, kasama po siya sa aming consideration. So, with this consideration or factors na mention ko po, ang renal diet po is hindi po siya generalized diet. Wherein, ang renal diet instead is an individualized diet. Because of the factors na nabanggit ko po, magkakaiba yung nagiging needs ng patient. So, bale yung aming approach sa yung renal diet approach na maaari po naming ma-apply sa isang patient, all depends sa current na need ng patient. Kung kaya, I would like to echo yung need na mag-consult sa physician for personalized medical advice. So since personalized yung medical advice ng doctor, and there we can provide personalized diet advice as well. Okay? So start na po tayo sa guidelines, no? So, ang pinaka-importante at nakikita ko pong kailangan natin is first, to practice mindful eating. So, ang ibig sabihin po nito ay, kung kakain man tayo or iinom, dapat we are just focused on what we're about to do. Kasi commonly ngayon sa lifestyle natin at sa busy schedule natin, na pagsasabay sa trabaho, minsan manonood ng Korean drama, may mga mukbang session. So, yung mindfulness is nawawala. So, mahalaga po itong factor na ito para ma-moderate natin yung kinakain natin. And at the same time, ma-make sure natin na hindi susobra or hindi kukulang yung kinakailangan natin. Kasi sa pagkain kasi natin nakukuha yung nutrients sa kailangan natin. And one of which is, maaari din maka-apekto din sa health natin. Okay? Then next is, eat just enough protein. So, enough protein meaning hindi sosobra, hindi kukulang. Then, in terms naman po sa consumption ng white meat, better po yung pag-consumption ng white meat compare sa red meat. But I'm not saying na bawal. What I'm trying to say is that mas limitahan. Kasi nabanggit ni Doktora kanina yung creatinine, no? Which is mostly mahanap po siya sa red meat with the likes of pork and beef. So, to patients na may renal diseases, hinihinay tayo sa pag-intake ng red meat or sa pagsasangyup kung sino man po yung mahilig dyan. No? Kasi masarap po kasi yun eh. Hindi siya maiwasan. Then, andun din po yung part, dito sa part na ito, yung pag-iwas sa concentrated foods like organ meats. Pag sinabing organ meats, yun yung mga atay, yung mga lamang loob po na usually nakikita natin readily available po sa street foods. Sa streets rather, as street foods. Ano din, mura siya kung tutusin, pero ayun lang, iwasan lang po na magsobra. Okay? Then, in terms naman sa meat in general, do not forget to trim the fat part and the skin part. Kasi mataas naman po yun sa cholesterol na hindi rin po beneficial sa ating katawan pag susobra. Okay? So, next po is, you can also consume din po plant protein sa legumes and beans. However, kung if ever meron pong magiging protein restriction na ibibigay ang doctor po, you can only consume till half cup or 118.5 gram per day of legumes, then 1/4 cup or 85 grams cooked beans. So, depende po, nag-apply po ito kung meron lang protein restriction sa part na to, no? Sige. Then, another guideline is choose and prepare food with less sodium. So, kasama na dito yung pag-avoid ng salty foods or condiments. Hindi po para i-deprive yung bawat isa sa atin, but it is rather something that is beneficial for our kidneys.
na kung saan mas ini-encourage po na yung pagko-consume ng food from the scratch or pag-cook ng food from the scratch instead na kakain ng instant, tapos frozen diners and canned goods na usually very convenient. Hindi rin natin masisisi yung mga consumers ngayon kasi very fast-paced yung ating lifestyle ngayon. Yung sa yung intensity ng work, then yung pagiging busy. So, more likely, mas convenient sa atin yung instant. Pero itong mga pagkain na po ito po yung medyo mas mataas yung sodium content at iba pa pong minerals na kailangang i-monitor for kidney disease. Kaya dini-discourage po yung pagkain nito. Pero to give substitution rather, is you can use herbs and spices. Mga thyme, oregano, because it enhances the natural flavor of the meat. But not necessarily na nagkakaroon ng added sodium. So, since yun po, ito po yung much better na pwedeng i-consider po in replace sa salt. Sige. And pinaka-importante din po is always consider checking label ng each food item. So, I have here guideline provided by the Nutritionist Dietitians Association of the Philippines and as well as NKTI po. So, ito pong food label guidelines, dito po, dito yung kumbaga yung pinaka-sodium content ng food. So, kung ang value na makita nyo is 20% higher na naka-label sa food, big sabihin nun, yung food is high in sodium. So, in order for a patient or a person with renal disease to have in consideration sa food is tingnan yung label. So, kung lower than 5 milligrams or 5 milligrams sodium per serving, okay pa siya. Pero kung kaya naman na unsalted or no added salt, much better. So, yun po, always check the label. It's importante yun. Then, pwede din po yung pag-adjust ng cooking method or preparation na instead of deep fry, instead of anything na may, kumbaga parang pinalangoy sa mantika, you can substitute yung cooking method to bake, grill, broil, or boiling. Kasi ito pong mga method na ito, not only is avoiding yung tendency na gumamit ng oil which is din sa kidneys, ito rin po yung makakatulong para mas ma-preserve din yung flavor ng food po. Okay? So, to lessen potassium intake in the diet, ito po yung maaring methods na ma-follow. So, dito sa example ko po is yung fruit and vegetables wherein po talaga siya, rich in potassium po siya by nature. So, yung first method is, pwede nyo pong i-apply yung tinatawag na leaching method. So, yung leaching method in food processing, it separates yung liquid and yung nutrients and liquids from the solid state. So, dito po sa method na ito, yung gulay is maaari pong isoak sa isang malaking amount ng water bago lutuin. And after isoak at lutuin, then i-drain siya. So, ang nangyayari po dito kasi, pag ang pagkain po is nasusok siya sa water and nakukook in water for too long, sumasama yung mga minerals na present sa food. So, kung i-drain din po, more likely, mas mapapababa nito yung nutrients such as potassium po na present sa food. Sorry po. Then second method is allowed naman po sa mga renal patient po yung canned fruit. Kasi minsan po hindi in season yung mga allowed fruits for them. So what is more convenient is canned fruit. So what they can do is to drain the canned vegetables and fruit and i-discard yung juice. Hindi po iinumin kasi medyo tayo mga Filipino, we're very practical. And I must admit, masarap din naman yung yung juice. However, hindi po siya like conducive
para i-apply, no? Kasi dun po concentrated yung potassium content and as well as sodium content considering na it is preserved through canning. Okay? Sige. Another and last one sa paglilesen ng potassium is products containing chocolate, caramel, coconut, molasses nuts, and dried food should be avoided. So yung first 5 is rich in phosphorus po na isa rin po sa minomonitor sa patient na may kidney disease po. Pero merong napansin niyo po dito, hinighlight ko yung dried fruits. I have an experience po in my practice na nagbigay ako ng instruction sa patient. Tinanong niya sa akin, ma'am, fruit naman yung dried fruit. So, big sabihin, kagaya ng in-explain mo, high in fiber po. So, bakit po bawal sa akin? Kasi, yun yung tanong niya sa akin. Kasi po, ang nangyayari kung i-apply po natin yung principle ng food science and food processing, ang nangyayari sa isang fruit, pag dinihydrate siya, ibig sabihin, drino away natin yung water content. So, yung water content na yun, kumbaga, yun yung kumbaga sumasalo sa nutrients habang nasa fruit. So, kung yung nagdadala na yun is tinanggal, ibig sabihin, magiging concentrated po siya sa fruit. So, therefore, kailangan po siyang iwasan. Okay? Kaya, much better sa mga patient with renal diseases is mag-consider na lang kumain ng fresh fruits. Okay? Instead of dried fruits. Then, when eating out, avoid using added condiments. So, as dietitian po, I'm not saying na yung mga patient with renal diseases is bawal na kumain. Hindi naman po ganun, no? Kasi hindi naman po maganda na i-deprive natin yung sarili natin sa pag-enjoy na kumain, no? Pero, following yung previous na guideline and as well as ito po, is magiging helpful po siya para yung patient is hindi mag-aggravate yung kanyang condition. So, dito po, I would like to present yung salt choices. So, dyan po, yung mga usual na sausawan na kinokonsume natin. Lalo na tayong mga Filipino, no? We really love sausawan. Pero, without us knowing na yung amount na ito po is 500 mg agad yung sodium na present sa food. So, kung usually, pag table salt, or ano ba yung common na ginagamit? Soy sauce. Minsan, lagpas pa sa 1.5 teaspoon. Teaspoon po ha, 500 mg na yon. Usually, ginagamit natin mga maliit na platito. So, sobra-sobra po siya sa, Tapos sinasabaw pa sa kanin yung iba. So, medyo tayo dyan in terms of sodium. So, kaya hindi rin maiwasan na ito rin po yung pwede makapag-aggravate na biglang tataas yung blood pressure and pwede din po maapektuhan yung kidneys po. So, yun, pwede naman po kumain sa labas pero iwas na lang po tayo sa added condiments. Okay? Then, follow prescribed fluid allowance na prescribe ng physician. Kaya ko po ini-echo kanina na importante na magkaroon ng personal medical advice yung bawat patient from the physician. It's because sa ginagamit po naming basis po yung diagnosis ng physician in order for us to curate a diet that is intended for the patient. Kasama doon yung renal diet. And dito din po, consider din natin yung pag-reduce ng consumption ng coffee, carbonated drinks, and other flavored drinks. Bakit? Kasi po, coffee, I'm not saying na bawal. Pero kasi, ang nangyayari po kasi, mahilig sa kape mga Filipino ulit. So, minsan, nagsusobra sa 8 ounce. So, ang 8 ounce kasi po ng coffee is meron na siyang 116 mg. And hindi naman po bawal kung tutuusin uminom. However, wag lang mag-exceed sa 1 cup. Because, according to the Kidney Foundation, National Kidney Foundation rather, sorry po, anything na sobra po sa 2 to 3 cups is considered high in potassium na po.
Bukod pa doon, ang coffee may phosphorus pa, so pwede din po mag-elevate on that particular aspect. Sa carbonated drink naman po, mataas po kanyang sodium and phosphorus. So, more likely, pwede din po siyang makapagbigay po ng added added mineral sa ating kidney and other flavored drinks. Kasi, yung mga bagay na ito po, yung coffee, carbonated drinks, and other flavored drinks is pwede din po siyang possibly na pa-increase ng uhaw. So, kung halimbawa yung doctor is nag-provide lang ng specific amount, na say for example 2 liters per day, counted po yung coffee, pag inom ng coffee, carbonated and other flavored drinks doon sa fluid intake na yon. So, ang mangyayari, instead na makainom sila ng water, mapaparami pa sila ng pag-inom. So, kinakailangan po na sundin natin yung prescribed fluid allowance. Then, ito po, napapansin ko po sa social media, ang dami na pong so-called influencers, vloggers, and even mga fitness trainers na nagpo-provide ng diet guidelines po online na, ayun po, tinatangkilik ng masa na kung tutuusin is okay siya kasi very informative. However, gaya po na nabanggit ko kanina na yung diet is depende po, yung diet approach po na ina-apply namin sa patients is nakadepende po sa pangangailangan niya. So, yun nga po, do not follow any diet guidelines available in the internet unless instructed by a registered nutritionist dietitian. Kasi po, ayun, apart from the fact na we collaborate with doctors and collaborate with doctors para mag-provide ng diet sa patient, ang nangyayari is instead na mas mapabuti, napapasama. So, ayun po. Then, with that being said po, importante din ulit na mag-consult sa physician for personalized medical advice. Kasi yung efficacy ng diet will all lies sa medical advice na binigay ng doctor. So, we cannot provide diets kami as dietitians without the doctor's prerogative din po. Without their advice as well. Okay? So, yun naman po. In closing po, as part of my closing message, gain health one spoon at a time. So, ang big kong sabihin dyan sa part na yan is the littlest thing, the littlest effort that we do sa pagkain and sa pag-inom na sometimes nasa-set aside natin will give an impact sa ating katawan. Lalo na rin po sa bawat isa sa atin, hindi na po tayo medyo bumabata, no? So, may kanya-kanya tayong pangailangan. But in terms of nutrition and diet, it all start with 1 spoon. Okay? So, yun lamang po yung aking masayang maibabahagi po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Miss Andrea, sa iyong renal diet guidelines. Okay, marami po ba tayong natutunan? Ano nga po ulit? Okay, mag-diet. O, di ba? Sa susunod po, may test po tayong gagawin para alam natin talaga kung may natutunan po kayo. No po. So, ayan, may nabasa ako dun sa ating GC na tayo pala din ay napapanood sa baba, sa ground floor, dun sa ating TV doon, sa ating monitor doon. So, ayan, thank you, sir, sa ating mga technical team. Ayan, napapanood tayo dun sa baba. Aside from this sa FB Live natin, nandito tayo live na live ngayong tanghali na ito. So ngayon, gagawin naman po natin yung question and answer po. Baka po may mga katanungan po kayo dyan para po sa ating mga guest speaker, kay Doc Cindy and kay Ma'am Andrea. Okay, ako Doc, may tanong po ako. Dito po tayo, Doc. Siyempre ako yung una. Siyempre, di ba? Kasi para masimulan kasi susunod dyan, dara-diretso na yung mga katanungan. Yes po. Pa-mic nga po. Asa po yung ating mic? Ayan. Yes, ma'am. What's your Yung question? Yung question, Doc, is yung UTI po. Yes po. So, kung
lagi-lagi po bang nagkaka-UTI is isa na po yun sa magiging cause kung para magkaroon ka ng sakit for kidney or CKD po? Kung gaano kadalas yung mga ganun po? Depende po kasi yun kung gaano din kadalas. Tapos dapat po, diagnosed UTI po sila ng doktor. Kasi may times, pakiramdam ko po kasi nag-UTI po ako. Pero ang problem ko kasi doon, sino po ang nagsabi sa inyong may UTI? Because not all the time na pag umiihi po ng madalas, may infection na po kasi yon. So, pag minsan nagpapacheck po tayo, minsan wala naman. Pero in UTI per se po kasi, it's the bacteria that is affecting the kidneys po that will cause po siya, kunwari antibiotic resistance, the infection po eventually will spread to the blood, tapos yun po yung magkakaroon na ng severe infection, and then the kidney function will be compromised already. Not just because of the UTI, pero ang pinaka-problem po kasi namin lately is the antibiotic resistance. Because some of the patients po kasi are self-medicating already. Again, ang self-medication po galing kay kapitbahay. So ito kasi Si Mare, ang Marites ininom talaga ko eh. nung ako'y may UTI, ito yung natira. Gamitin mo na lang. Okay, so yun yung nagiging problem ko po minsan, no? So, it's the antibiotic resistance po talaga, yun yung isa. Tapos, aside from the UTI, yung pwede po kasing kidney stone kung may presence po doon that will cause obstruction, and then papangit po yung kidney function. Okay po. Doc, dun sa antibiotics kasi 'di ba, syempre follow-up question, sa antibiotics kasi 7 days. Yes po. Tapos po kasi meron minsan nakakaramdam na naginhawahan na, hindi na nga tinutuloy yung pagte-take ng antibiotic. And then after po ba, kung halimbawa namang ma-complete niya, it is necessary po ba na bumalik siya sa doctor to test again kung talagang wala na talaga yung UTI niya para makasure? Or after ng medication ng antibiotics, is okay na po iyon? Case-to-case basis, ma'am, no? For a patient kasi na initially may symptoms tapos may urinalysis, tapos wala pa siyang antibiotics. Ang ginagawa ko kasi, minsan kasi for documentation purposes na lang talaga yung wala siyang infection sa ihi. So, most of the time, ang sasabihin ko na lang po, kumpletuhin mo kahit na wala ka ng nararamdaman, pero kung meron, sometimes hindi ko na kasi pinapaulit. Kasi minsan benefit ko lang naman yung pagpapaulit eh. Okay? Pero sa akin, basta kumpletuhin mo siya and then we're okay already. Pero kunwari, for a patient na pangatlong UTI niya na to, every month meron siyang UTI. Tapos nag-antibiotic ako kasi ano na siya, doctor hopping na siya eh. So doon ako nagsabing bumalik ka. Titignan ko yung response mo with these antibiotics with urine culture na. Kasi sometimes ang tagal ng urine culture eh. So doon ako nagpapabalik. Pero doon sa tingin kong first time lang, tapos hindi naman kailangan ng close monitoring, ay kasi minsan yung ano sila eh, private paying patients. So, sabi ko kahit na sa susunod na after 3 months tayo magkita with other laboratories, doon ka na lang ulit magpa-urinalysis. Pero I don't regularly repeat the urinalysis. It's a case-to-case basis po for me. Okay, Doc. Thank you po. May question si Ma'am Carla from the Accounting and Finance Department. Hey, Doc. Ay, sa akin. Doc, yung non-obstructive ba pero may kidney stone, hindi ginagamot yon? Ginagamot siya, ma'am, pero pag kunwari, ma'am, in kidney stone in general, the cheapest medication for that is water. Okay? Yun yung pinaka-murang-murang gamot para sa ating lahat. But if it's not obstructing, there are some medications that we start, pero depende din po kasi sa monitoring. Kung may iba kasing patients na ang gusto po nila is patanggal na siya. So I have to refer them to urologist for some other management. But medications po, hindi siya natutunaw talaga. It depends on the size. Pero kung ang mga kidney stone po are malalaki na, then I have to have a co-management po with urologist na.
Okay, pero dun sa mga maliliit ma'am na 0.1 centimeters, 0.2, nagbibigay tayo ng gamot para mailabas po yan sa ihi. But again, water is very important. Thank you, Doc. Another question po from Ma'am Sheila, our compliance Good officer po. afternoon, Doktora. Yung question ko po is parang ano lang po, curiosity lang. Kasi may mga kasabihan po yung mga elderlies po na sabi nila pag nasobrahan ka daw kumain ng maalat or matamis, uminom ka lang daw po ng maraming tubig, mafa-flush na. Totoo po ba yun? Yan po yung madalas ko rin po naririnig sa kanila. Pero ang sabi ko po kasi hindi po tayo isang baso ng juice na pag matamis, dadagdagan natin ng tubig, okay na tayo. Okay? So mga ganyan po kasi pag kumakain sila ng sobrang alat, sobrang tamis, inom ng water, and then okay na. Ang ano ko po dito kasi, we can eat what we want in moderation, but not in excess. Because in excess po kasi it stays in the body. Hindi po yung kakayanin parati ng kidney kung very frequent na po ang excess ng sugar, excess in salt. Okay, sodium and salt po pala are two different things po ha. So yun, so salt po ang in excess will be very parang problematic. However, to answer ma'am the question, hindi po yun yung analogy para doon sa pag sobra po ng pagkain ng matamis, maalat, inom ng tubig, and then okay na po tayo, timplado na ang ating katawan. Hindi po yun. Okay? Hindi po tayo juice or something na tinitimpla na niluluto na mag-a-add lang po tayo ng at tama ng timpla. Okay? So, iba po yun. Tas to add lang po dun sa lecture po ni Ma'am Andrea, for CKD patients, I don't advise ketogenic diet. Okay, kasi may mga mapapanood na ketogenic diet is good but not for CKD patients. Okay, matataas ang creatinine because matataas ang protein ng keto diet. Okay, yun lang po. Just to add po doon sa kanina. Another question po kay Sir Gary. Hello, good afternoon, Doctora. So Yes po. nowadays, Doctora, more patients are using herbal medicines or herbal supplements combined with yung prescribed medicines from the doctor. Is it safe for our patient with CKD to use or to take mga herbal supplements? Or kung merong safe man po, ano po kayong mga herbal supplements po? Oh, okay. So, ang current po kasi mga herbal medications, ang ano po talaga dyan is no therapeutic claims, no? Parati yung nakasulat sa mga bottles nila. For patients po na, well, I'm not really fond of herbal medications. If I'm asked, mas maganda po kasi na wala po. But sometimes po kasi gusto pa rin, di ba? Minsan, gusto ko po talaga, doktora, mag-take, okay? So, sa akin po, if talagang nandun na po kami sa pre-dialysis state, yung binabantayan ko na po sila, baka kasi mamaya ma-dialysis, I advise them to stop it. Ngayon, kung talagang gusto at pinadala at ayoko po kasi talaga nakikipagtalo, no? Gusto ko ng peace on earth. Sabi ko, sige, you choose one. Sabi ko, huwag 5. Kasi minsan ang daming bote for different reasons eh. You just have to choose one and yun na lang. Okay? Yun na lang po talaga. So, ang ano ko na lang po dyan is I check na lang po sometimes the name because nakaban po yung iba sa FDA. Okay, so may iba naman pong herbal medications talaga na nasa grocery, di ba po, nakikita natin yan sa Mercury. Ang problem ko po are the ones being sold online na I don't know the contents, hindi man lang dumadaan sa appropriate agencies. So I look into, dapat po hindi yan nakaban sa FDA. Okay, kasi may mga medications po talaga na may FDA notification na hindi siya pwede. Okay, na nakakalusot po kasi dahil online selling po ang nangyayari. So, yun po, pati yung ibang gatas na na nakasulat dito, FDA approved, DOH recommended, ganyan-ganyan. Pero when you check the sites po talaga and you look into, ano ba talaga to approved, makikita nyo po wala siya sa registration sometimes ng FDA.
Okay? So, yun po kasi hindi pa na-check yung contents nila. So, we have to be very careful with what we are buying online. Yun lang po yung parati kong advice sa mga patients. Kasi ang dami diyang medications na herbal medications or supplements that have testimonials. Okay? Yun naman po kasi ang data ng mga supplements, ang mga testimonials, no? But we don't know the authenticity of those testimonials po kasi. Okay? So, yun lang po yung sa akin. Another question kay Miss. Name po nila? Alexa po. Eliza. Okay, ma'am. Doc, meron po akong dalawang questions. 2 questions. Okay. Una po, di ba nabanggit po kanina na each age po, parang iba-iba po yung level ng creatinine. Ask ko lang po, ano po yung normal level po ng creatinine by each age? Tapos po yung second question ko naman po is, kung nadadaan po sa surgery yung kidney stones, pag po ba na ano siya, natanggal po, hindi na po ba siya babalik? Okay, so to answer the first question po kasi, we have formula for that. Okay? I just don't know if it's the right appropriate for lecturing the formula. Okay? So leave it to us. Kami na po mga nephrologists na magko-compute. If you want, tutorial po kita ng one-on-one, pero not here. Okay? Para ma-compute po natin yung EGFR for age. Kasi if different age, tas we have to consider also kung male or female. Iba po kasi ang formula for male, iba ang formula for female. Okay? Pero approach me if you really want to learn. Pero this is, I think, the inappropriate venue for that. Okay? So, to answer the second question, the kidney stone po kasi, kung natanggal na siya, kuwari na shockwave or any surgery, tapos, kung stone former po kasi, the person will always be a stone former. Okay? So, ang risk for developing it again depends on the lifestyle of the patient. So, after every procedure, I tell them, may chance na pwede yung bumalik, pero I don't know when, but you have to drink lots of water. Okay, again, dahil po, ang number 1 pong prevention sa kidney stone is water intake. Lifestyle po yan. So, mga canned goods, mga carbonated drinks, kailangan po siyang iwasan. You have to maintain good lifestyle para ma-prevent mo yung recurrence of kidney stone. Okay? So, to answer, yes, pwede siyang bumalik, pero it depends on the person. So, sometimes, I still advise them to have an annual ultrasound para lang at least kung madedetect natin siyang early, we can still do something about it. But don't be too comfortable na pag natanggal yan, hala, sige, parang YOLO na tayo, no? Tapos, inom dyan, sigarilyo dito, lifestyle. So, sabi ko, you have to keep up the lifestyle you are before the surgery para magkaroon ka ng prevention for recurrence of kidney stone. Okay? So, yun po. Okay, ma'am, may tutorial ka kay Doc pag gusto mo. Please take note of that, okay? Another question po, Ma'am Gracie. Doc, good afternoon po. May pinapatanong po yung kapitbahay namin para sa kapayapaan ng si- kanyang Si kaisipan. Marites ba yan? Para kasi updated po, po si kapitbahay. Po, Doc. Bali, Doc, di ba advice po na drink po tayo ng 8 to 10 glass of water? Ang question, Doc, if ever po halimbawa 2 liters more than, nalulunod daw po ba ang kidney noon or hindi po? Okay, a normal functioning kidney po kasi is able to filter appropriately. No? Kakayanin po yan ng kidney, ma'am. Actually po, in a normal kidney functioning patient, 140 to 180 liters po ang sinasala ng kidney in 24 hours. And what you have only told me po kasi is 2 liters of water per day. So, kaya niya po magsala. No? As long as it's functioning well. Kasi po pag paliat na po yung kidney, hindi niya na po kakayanin yung too much work. Okay, kaya po pag sabi ko nga yung mga herbal, sabi ko, let the kidney do what it's intended to do with the medications. Huwag mo nang dagdagan ng trabaho. Okay, kasi mapapagod na yan eh. So, kahit in excess of 2 liters, sabi ko nga, if hindi nyo kailangan, ang gagawin lang po talaga ng kidney niyan, ilalabas po, iihi kayo. Pero if you're lacking or dehydrated po kasi, mapapansin nyo, it will retain the water that you need. Okay? So, it will filter what you need and what you don't need po. So, kaya po yan ng patient
po ng normal functioning kidney na 2 liters or more. Okay, Dok, Ma'am ako. Gracie, paki-relay dun sa kapitbahay mo yan, okay? Okay. Another question kay Dok, Ma'am Sheila. To follow up po, Follow-up kasi question. meron pong incident na kumalat po sa social media na regarding po dun sa nag-exercise. Opo. Tapos po, uminom siya ng more than 2 liters ng tubig, namatay po. Bakit? Ano po Okay. kayang cause nun, Dok? Well, it's hard to say po kasi I don't know the age. Tapos hindi din po 38. So young naman siya. Okay. Tapos how long has the patient been exercising? 'Di ba po? Kasi we have to consider that. I have a patient before. Ano nga ba yung nagbabike? Yung stationary bike, spinning class. Okay. Cycling and spinning class. Okay, ang difficult doon kasi puro Chinese sila eh. So, ang hirap makipag-communicate. So, a group of Chinese na first time ng spinning class. So, for 1 hour ba yun? Tapos, ang nangyari po ay umihi sila ng dugo. Kasi first timers eh. So, they were severely, yung muscles nila sa legs are severely overworked. They have a decrease in water intake. So blood in the urine. So doon po yung pumapasok yung rhabdomyolysis, ang tawag po natin doon. Pero in the case po kasi niyan, kung inom po kasi siya ng maraming water after exercise, actually I cannot really comment on the cause, pero probably po kasi there are other pre-existing medical conditions po. Kasi not all patients na exercising technically po, ma'am, we don't know their medical condition is sa heart. Kasi I have also a patient din na nagda-dumbbells na heavy pero meron po pala siyang coronary artery disease. So nung nagbuhat siya ng mabigat, sumakit naman yung puso niya. Doon na-discover, meron pala siyang bara sa puso. So it's case-to-case basis, but I don't think that the 2 liters of water is the cause of the death. Okay, so baka po may iba pong medical conditions yan na we cannot really comment about kasi wala po tayo dun sa time na pumunta siya sa ospital. Pero kung ano man po yun, wag silang matatakot uminom po ng tubig after exercising kasi kailangan po talaga natin ng hydration in whatever activity that we do. Yun lang po. Question pa po. Okay, Ma'am. Anong name nila, Ma'am? Catherine po. Okay. Hi, ma'am. Good afternoon po. Hingi lang po ako ng advice kasi may baby po sa amin na nagpa-pediahema po, hematologist, kasi po may alpha thalassemia po siya. So, kinuha po ng CBC and all. And then, ang advice po sa amin nung hema niya is serum ferritin po para makita yung iron levels po. Lumabas po dun sa kanyang results ay more than normal po. Dapat po, over po sa normal. So, ang advice po sa kanya is white meat, ganyan, chicken. Pero po kasi, very specific po yung bata sa kanyang kinakain. Ayaw po niya ng pork, ayaw niya ng beef. Gusto niya lang po chicken and rice and soup, ganyan po. Pero ang taas po ng kanyang iron. Recently lang po siya nagpa-check up. So, hingi lang po ako ng advice. Ano pong ways? Ano pong ano pong diet ang masasuggest niyo po To para lower down the iron? Yes po. Kasi taka naman po kami, hindi naman po siya nagpo-pork, hindi din po siya nagbi-beef. So, ayun, chicken po kasi favorite niya. So, hingi lang po advice regarding that. Sa diet daw po. Kay Ma'am Andrew. Oo. Diet para mapababa ang Opo. iron? In the medical side po kasi, ma'am, ito lang po before si Ma'am Andrea will comment on the diet. I think there's hindi naman po kasi binanggit po ng pediahematologist na it's ang tawag dito, it's dangerous to have higher level of iron. Tama po ba? Ang ginagawa lang po natin is wag siya magkaroon ng source of iron in the body. Tama po ba? Kasi sobra na siya eh. Tama po. I think it will correct itself kasi bata pa siya. Wag lang po mag-over supply with the iron. Ferritin po kasi and iron are stored sources no for hemoglobin. So once na it's consumed kasi bababa din yan. But to comment on the food to lower the iron, I can't think of one actually. So I'm not sure.
Sige po. Since ano po, like chicken lang yung kumbaga yung favorite ng patient, patient, no? Um, Actually, ang pag-increase ng iron, usually red meat. Pero nakikita ko ano po is, mahilig ba sa madadahong gulay yung bata? Hindi rin. Kasi po, yun yung pong factor. Usually kung sa iron levels naman po, ang usual po is red meat, then green leafy vegetables. Then kung yung case po nung ano, I don't think diet can ano po. Baka meron pa pong ibang medical related factors po yung pwedeng mai-apply po. Kasi in terms naman po sa diet, nagva-vary lang po siya sa degree or sa dami nung kinakain or sa onti ng kinakain. Pero in that case po kasi, I think yung magpapaano po is yung other aspect po na beyond the diet aspect would provide po. Pero kung tatanungin kung ano yung nagpapataas, usually red meat or green leafy vegetables lang po pag sa iron. Okay, yan. Questions pa po? Meron pa po bang questions? Wala na. Sa ating FB audience, wala naman po tayong questions so far. Doc Jackie. Ayan, good morning. Thank you Good very afternoon, Doc. good afternoon na pala. Good afternoon. Thank you, Dr. Angge and Ma'am Andy for gracing Health Buzz. My question is, from the recent news na nilabas from NKTI na there's already an increase almost 40% ng CKD in the Philippines, and even since 2022 yung prevalence na ng Philippines ng CKD is at 35.94% na. Do you see anything in our community na may directly proportional nagko-cause with this increase? Ganito kalaki kasi 40% for CKD prevalence dito sa Pilipinas is super big eh. So do you see any sa society, sa cultural natin that brought about this increase ng 40% para at least our community will be aware and will try to avoid na mass consuming or kung diet man siya. Thank you. Sa mga online journal articles po kasi, there are two types of yung parang pagiging health conscious, okay? So after the pandemic, there was an article saying that ang dami pong naging health conscious, gusto nila magpa-check. So the detection rate increased. Tapos po, aside from that kasi during the pandemic, ang daming masasarap na pagkain na making available. So there are the ones who plan to be healthy, and there are some of the group naman po that became unhealthy. Okay, so syempre ang dami diyang nauso na makakapal na burger, di ba po? Yung mga masasarap dyan. Tapos ang dami ng types talaga ng fast food na tapos ang daming types of coffee, milk tea po na nandito na. Actually, one of the things talaga is lifestyle din. So, I think the shift after the pandemic, kasi the data is already 2022. So, it's post-pandemic technically. So, ang ano po dyan, the increase might be one of the reasons ay naging detection rate is high. Then, the lifestyle po kasi nag-change po talaga siya during and after the pandemic. So, yung mga symptoms din po are being nararamdaman na. Sometimes during also the pandemic, wala mga consultations ang ibang pasyente. So self-medication was really high. So nandiyan yung sila na lang yung nag-manage sa bahay. So kaya po walang supervision yung some of the medications. Kaya after the pandemic, talagang nagtaasan po yung ating detection rate for CKD, and dialysis patients talaga po ay tumaas. So, dun naman po sa recent, in terms of my practice, I have several, dati kasi puro mostly sa mga 40s and above. Ngayon kasi meron na akong 20s na patients talaga na nakikita na mataas yung creatinine. Some of them are in the pre-dialysis state, some are in dialysis already. So, yun po, I think there are two factors, the lifestyle and the
pagiging health conscious na nag-increase ang detection rate. Ayun po. Okay, thank you, Dr. Jackie. Doc, last question na. Ako na yung magko-closing question. Ito, kung myth or fact po. So, ito po is yung, kasi di ba mainit po ngayon yung panahon. So, minsan may mga upuan na mainit. Tapos sasabihin nung bata ako, kasi pag umupo ka doon, babalisaw-sawin ka. And then after no, kapag binalisaw-saw ka, inom ka ng maraming buko. Opo. So, ayun, totoo po ba yun? So, ano po ba talaga siya nakaka-apekto po ba siya sa kidney, yung balisawsaw po na sinasabi? At saka yung init po na kapag inupuan po na, totoo po ba yun, Doc? Actually, wala po masyadong medical explanation for that. Okay? Pero, ano ba? Yung balisawsaw, ma'am, kasi actually wala siyang katumbas sa English, di ba? So, balisawsaw. Balisawsaw. So, yun po. Wala pong medical explanation para sa balisawsaw na very common sa mga ating mga elderly. But again, I don't want to contest no sa kanilang mga bilin kasi mahirap makipagtalo sa mga elderly. So, ang akin naman po in terms of buko kasi can be used as a diuretic kasi kung ano kaya iihi po talaga ng iihi. Ganon din po kasi yung coffee, iihi po ng iihi. So, if buko helps sa urination, yes, it can help because it's a form of hydration. But yung pag-upo po sa mainit na upuan that will cause balisawsaw there's no medical data backing that up. Pero, ano yun, sometimes, I'm not sure if it's a psychological effect to those people na kakaupo lang and then parang balisaw-saw na siya. But it's not part kasi of the medical condition or something to be very alarmed naman po about. So, pag ganyan po, just pag naramdaman nyo na parang kumukonti ihi o nagiging madalas, just drink water po parang water therapy na lang din po, ma'am. Drink water. Okay. Damihan po natin ang pag-inom ng tubig. At dahil dyan, Doc, yan, meron po tayong ibibigay kay Doc sa ating pong speaker for today, yung Certificate of Appreciation po. Proudly presented to Cindy Ange, MD. This is to certify that Cindy Q. Ange, MD, has been recognized for her outstanding contribution as a guest speaker per MC Health Buzz. Topic entitled 8 Golden Rules of Chronic Kidney Disease Prevention in celebration of National Kidney Month held on June 13, 2024 at Evangelista Medical Specialty Hospital Incorporated, 5th floor, Multipurpose Hall, City of San Pedro. Appreciating our esteemed IM nephrologist Cindy Q. Ange, MD, delivered an insightful and impactful presentation enhancing the audience's understanding of kidney health and the essential practices for maintaining it. Their expertise, dedication, and passion greatly contributed to the event's success, promoting awareness and inspiring positive health practices. Signed by our Hospital Medical Director, Dr. Cecilia C. Evangelista, MD, and our President, Mr. Eduardo F. Evangelista. Let's give her a round of applause. Thank you, Doc. Cindy. Picture? Picture. Sama talaga ako sa picture. Congratulations, Doc. Ang galing si Doc Jackie, yung ating photographer. Another certificate of appreciation para din po sa ating guest speaker today, proudly presented to Ms. Andrea A. Paat, RND. This is to certify that Andrea A. Paat, RND, has been recognized for her outstanding contribution as a guest speaker per MC Health Buzz, topic entitled Renal Diet Guidelines in celebration of National Kidney Month, held on June 13, 2024 at Evangelista Medical Specialty Hospital Incorporated, 5th floor, Multipurpose Hall, City of San Pedro. Her expertise and dedication to promoting kidney health have significantly enhanced her understanding and awareness of renal diet guidelines. Her ability to present complex nutritional information in an accessible and engaging manner has been invaluable
to our audience. We are deeply grateful for your time, effort, and commitment to educating the public on essential dietary practices, signed by our medical director, Cecilia C. Evangelista, and our president, Mr. Eduardo F. Evangelista. Congratulations, ma'am. Andrea Paat. Thank you po sa another. Masayang-masaya ngayong araw po na ito. Salamat po sa lahat ng mga nanood po sa atin. Dito po nakipagkaisa po dito sa ating multipurpose hall, sa ating live FB audience. Doon po sa baba na nakapanood po sa ating another episode ng MC Health Buzz. Ngayon, sa mga ating pong mga live audience po dyan, maaari nyo pong i-visit ang aming FB page para po sa mga services na ino-offer po ng Evangelista Medical Specialty Hospital. And you may contact po 8808-1829 and other numbers po. Makikita nyo naman din po sa FB para po sa mga katanungan nyo kung may mga questions po kayo. And dito po sa ating lahat, salamat po sa time ngayong araw. Happy lunch po and see you sa another po episode ng MC Health Buzz! Bye-bye! Thank you po!